Tuloy lang natin mga buddy. Kasi alin dyan ang hindi totoo na nireaksyonan ng mga reactors? Yan. Ipupunto natin yan. Kaya nga reactors kasi parang nagsisilbing paalala yan eh. Mali. Magsisilbing paalala reactors. Mali. Mali ang sasabihin ng reactors o tama. Reactors pa rin sila. Hindi yung totoo na nagsisilbing paalala. Hindi. Hindi po. Kasi may nakita sila na something na dapat nilang reaksyonan para magbigay kaalaman sa mga ka-business community at the same time ay awareness, no? Ganoon naman pala, Mr. Ka-Business. Awareness naman pala. May nakita silang something mali eh. Bakit yung mga private communication natin, alam nila? Hindi, wala naman sila dun. So, bakit nyo sinabi sa kanila yung mga private communication natin, private na usap natin, bakit nyo sinabi sa mga reactors nyo? Di ba? Bakit nyo sinabi? Eh, private na natin yun, di ba? Pribadong usap. Di ba? Kung pamilya nyo kami. Mali. Sabi nyo, kasi may nakita sila na dapat reaksyonan o dapat punahin. Wala naman sila doon nung nangyari. Wala silang kaalam-alam. Wala silang alam. So, nag-base lang talaga sila sa sinasabi nyo. Eh, bakit nagkaganon? Hindi para ikay, kumbaga, alam mo yun, yung bang i-down. Ang nangyari kasi, nagkaroon sila ng negatibong impresyon. Kasi simple lang eh. Tanong, totoo ba o hindi totoo? Yun nga. Diba? Mali. Sila ang mali. Nagkaroon sila ng negatibo eh. Negatibong implikasyon eh. Yun yun naman pala. Totoo ba o hindi totoo? Paano nila nalaman? Diba? Paano nila nalaman kung pribadong usapan? Diba? Bakit nakalabas sa social media ang pribadong usapan? Bakit kailangan mong ilabas? Diba? Pribado nga eh. So, sa bagay, ganoon tayo, hindi ko alam kung for the content or may ganun talaga. Pero may ganun nga talaga kasi nangyari. Dapat nga, oo, hindi lang ang sagot eh. Bakit humaba? Yun lang yun eh. Di ba? Mga ka-business ano. Minsan lang kasi talaga yung katotohanan, medyo masasaling talaga yung puso mo. Totoo yun. Totoo yun. Masasaling po talaga ang puso yung katotohanan. Yan din po yung isang nangyari kay Jonathan. Huwag po tayong totoo po yun. Nasaling po yung ano nyo, yung puso nyo or kumbaga kalagayan ba tawag doon kasi doon sa sa vlog namin kay Jonathan na parang sabi nyo nga naging ano kayo parang lumabas na naging masama or naging parang napabayaan sila kaso yun po kasi yung katotohanan eh hindi po ba hindi nga nagmaterialize yung inupahan yung bahay sa kanila dati so paano yun pagtatakpan po ba namin yun diba? Kaya nasaktan din po kayo doon ano po yun yun po yung katotohanan. Kaya lang kasi, pero kung maging positibo lang sana, yung pagtingin. Yun yung inaantay namin sana, Mr. Ka-Business, sayang. Dapat naging positibo din sana yung tingin nyo sa amin dati. O kay Jonathan, na nagtulungan na lang tayo. Negatibo eh, sa inyo po nanggaling yung negative eh. Negative vibes, lalo sa mga reactors. So, hindi nyo rin sinaway. So, wala. Sang-ayon din po kasi kayo, hindi kaya yun yung nangyari. Kung ito sana ang sinasabi ngayon ni Mr. Ka-Business, na-apply dati sa amin talaga, ang ganda sana, hindi po ba? Wala naman po kaming ginawang hindi maganda eh. Pwede mo naman pagkuhin, mas lalo kang, kumbaga, mas lalo mong i-improve sa sarili mo. At the same time, ay mas lalong hahangaan. Kasi, Tama. Yun dapat. Mas lalo pa sana kayong minahal ng mga tao. Kasi nga, yun nga eh. Hindi yung parang naging ano kasi. Yun nga, sabi nyo nga, masakit talaga ang katotohanan. tayo mong tanggapin yung naging mali o yung puna. Ano po? Yung sana. Sayang kung itong mga sinasabi ni Mr. Ka-Business na i-apply lang dati doon sa senaryo ni Jonathan. Ang ganda sana. Kasi na, it's too late eh. Ngayon niya lang na-realize eh. Daw, sabi niya, ngayon niya lang na-realize. Sayang. The damage has been done, sabi nga sa English. Basta may ano yun eh.
Pero ganun pa man, sige panoorin natin. Ako naman mga buddy, nagre-reaction lang naman ako base sa sabi nila. Wala naman akong binibitawan dito na base sa ano ko. Ako lang. Sa reaction lang din naman nila. Tapos nagkaroon ng isipan doon si Buddy na tingnan mo, ano niya, sabi niya. Yung mga YouTube channel nila Renji sa akin, sabi niya ganyan, observation niya ito, observation niya. Kapag halimbawang laban sa iyo yung tao o hindi kaya yung YouTube channel mo siya, halimbawa, parang against na sa akin, ay lumalakas daw yung YouTube channel. Mali. Ano po, dapat sa mga ganitong sitwasyon, senaryo, dapat kukunin natin yung kasi mali, wala akong sinabing ganyan eh. Kasi kung hindi ko to, unang-una, hindi ko to pupunahin, itong sinabi ni Mr. Cabizes, lalabas. Hindi ako nag-iisip pag ganun. Maling-mali yun na sinabi ko daw na kung laban sa kanya yung video namin, eh malakas kami. Wala akong sinabing ganun. Ulitin po natin. O siya, halimbawa, parang against na sa akin, ay lumalakas daw yung YouTube channel. Walang ganun. Na pag nagbablog daw kami ng against sa kanya, lumalakas yung YouTube channel namin ni Kuya Renji. Saan? Saan yun? Hindi ko alam kung saan niya nakuha o na-get na na-analyze yung ganun. Paano nangyari? Ang totoo niyan, alam niyo naman, napansin niyo naman malakas kami kasi nga nakasubaybay sila sa amin sa naging takbo ng pagtulong niyo kay Kuya Jonathan. Kaya kami, sa amin sila nakasubaybay kasi yung mga tao na nakasubaybay kay Kuya Jonathan dati nung panahon na tinutulungan niyo po siya, hindi nga nag-materialize. Hindi nga siya naging perfect. So, sinubaybayan sa amin. Ngayon, tinignan ng mga tao kung ano yung magiging reaction nyo. Tinignan ng mga tao kung ano magiging reaction nyo, kung positive o negative ba. Naging negative po kasi yung dating sa inyo. Naging negative na sana nga kung na-apply yung sinasabi nyo kanina na sana positive na lang, nagtulungan na lang tayo, di okay sana, minahal din po sana kayo ng mas marami pang tao, di ba, na nakapanood. So, ang nangyari kasi, nagkasalangsang eh. Sinalangsang nyo po eh. Tinawag nyo kaming buitre nung tinutulungan namin si Jonathan. No, nilalantakan ng mga buitre. So, syempre anong iisipin ng mga ng mga followers nyo? Bakit ganun pagsalitaan yung dalawa? Di ba? Tsaka yung sinasabi nyo na lumalakas kami pag against sa inyo. Bakit? May sinabi ba kaming against sa inyo? Yeah. Yung content namin ang nagsasabi na galing sa inyo, ang nagsasabi ng against sa inyo. Wala kaming sinabi na sa vlog namin na mula sa aming sarili na against po sa inyo. Kundi yung kinukontent namin. At doon po kayo nasasaktan. Doon po kayo nasaktan. Pero sa amin, sarili, bakit kayo nagalit sa amin? Dapat, sa content namin, doon kayo nagalit. Kinukontent. Diba? Ang ano kasi, ang naging siste, sa amin kayo nagalit eh. To the point na tinawag ako ni Intay na maging professional ka naman boss, na nandun to the point na sinabi niya na kinakat ko na yung kinakat ko na yung mga video ko. So, dadating tayo dyan sa pagkakat. Ako talaga, editor ako eh. Marunong ako mag-edit. Pero never ako nag-cut na mapapasama kayo. Yun talaga yung katotohanan. Yun yung buod, yung pinapanood nyo, yung buod na sinabi, ayun yung katotohanan sa akin. Pinapaiksi ko lang kasi maraming adlib na wala namang katuturan. Kung idadamay ko lahat, baka lalo lang kayo magalit. At yung pagkakat na yan, may itatakil din ako sa last part ng video ko na to para sa mga kagwang. Diba kung matatandaan nyo mga buddy, yung nagkaroon ng challenge, 100k challenge. O ngayon mga kagwang, magsasalta naman ako sa inyo. Lahat ng mga nagpa-edit sa akin, diba? Sige nga, sabihin nyo ng harap-harapan sa kuya nyo ngayon, kay Mr. Ka-Business, na naging honest kayo sa pa-challenge niya. Diba? Ang rules kasi dyan, walang edit, walang ikakat, all throughout, hindi ba? Ngayon, sa mga nagpa-edit sa akin, bahala na si Mr. Ka-Business dyan, si Dave. Alam naman niya yung mga paggawa ng paggawa ng thumbnail eh. Ano naman niya yan, makikita niya kasi magkaiba kami ng way ng paggawa ng thumbnail sa mga letra.
yung mga nagpa-edit sa akin nung 100K challenge, titigan nyo sa mata si Mr. Ka-Business, sabihin nyo na naging honest kayo sa kanya. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga ginawa nyo noong kasagsagan ng challenge na yan. Na ang rules walang edit all throughout. Kasi bihira ako magsalita mga kagwangs. Kasi kasi, di ba, yung kinikimkim mo din minsan, kailangan mo rin ilabas. Diba? Kasi ayoko rin, hanggang ngayon, pinagmamalasakit ko ang Ka-Business family. Kaya ako sasabi, kasi baka isang araw dyan, may manakmal dyan. Mas malaki na. Kung kami tinawag na ahas, baka dyan anaconda na. Kasi ngayon, nandyan anaconda na sa inyo. Kaya, ingat pa rin, Mr. Ka-Business. At alam mo naman yan, alam na alam mo yan. Kasi nag-uusap tayo dito dati sa mga ganyang bagay nung nandyan pa ako. At alam mo naman yan. Diba? Pero, yun, bibigyan din po kita ng awareness para at least kung kami tinawag na sawa, mga ahas na nandyan, yung nandyan kami, mahiliit pa kami. So, yung nandyan sa'yo, sigurado ngayon anaconda na. So, yung dun sa pa-challenge. So, isa-isa nyo sila, yung mga nagpo-edit sa akin. Hindi ko na kayo papangalanan. Basta tingnan nyo na lang sino yung mga nagpo-edit sa akin dyan ng mga kagwang ngayon. Di ba? Na ang rules dyan sa 100K challenge is all throughout walang edit. Di ba? Dapat dyan panalo si Kuya Bong, di ba? Talaga, ang laki ng views eh. Talaga all throughout. Pero yung mga nagpa-edit sa akin, bago yan pumunta sa bago yan i-upload, pinapa-edit nila sa akin. Pinapakat nila sa akin yan. Yung mga hindi magandang sinabi, yung mga madadali sila, parang gano'n, mababawasan ng points, di ba? Charge ko lang. Lalo yung nag-vlog na iblinag yung bata. Grabe edit ko dun. Yung yung nagpaiyak ng bata. Hanapin nyo na lang kung sino nagpaiyak ng bata dyan. Na grabing mga tinanggal ko dun na sequence kasi nga, madadali siya dun kasi paiyakin mo ba naman yung bata? Lalabas dun, parang na yun eh. Parang pinaprank mo yung bata pero umiyak na. Ang dami kong sequence na tinanggal doon. Ngayon, mata sa mata, tignan mo ngayon ang tuturing mong kuya at sabihin mong honest ka sa kanya. Yun. Ayun, dahil lang sa pera. Lahat naman gusto ng pera gusto manalo eh. Kaya ako nga, nagpaubaya na nga ako dati. Diba? Kasi dapat kasama din ako doon. Nagpaubaya ako doon. Kasi, diba, matagal na akong vlogger sa challenge yan ng mga unang vlogger. Yeah. So, hindi pera ang habol ko, kundi yung honesty. At marami din ako nakita dyan na sana, pag dumating yung panahon, kung kami, iniisip ng iba, tinuklaw namin ang Ka-Business, baka dyan, lunukin ng buhay. Lunukin ng buo. Kasi anaconda na sila. Pero ganun pa man, alam naman ni Mr. Ka-Business yan. At hanggang ngayon nga, pinagmamalasakit ko siya eh. Pero, ganun talaga ang buhay. Tuloy na natin to. Kaya yun, huwag niyo akong i-trigger kasi marami akong alam dyan eh. Lalo sa mga kagwangs, marami kong alam mga kagwangs. Na galing ako dyan eh. Kaya huwag niyo akong papasaringan o huwag niyo akong direct to the point niyo ako. Kilala niyo ang ugali ko eh. Diba? Ano bang pakikisamang ginawa ko sa inyo? Ginawan ko ba kayo ng mali? Para pagsalitaan niyo ako ng ganyan? Para gawin niyo akong ganyan, di ba? May mga pinagsamahan naman tayo, di ba? Pero ito, sa akin, kung makabanat kayo sa akin, makapagparinig dati, di ba? Kala nyo, sobrang liit ng tingin nyo sa akin eh. Maliit nga ako talaga. Pero sabi ko, kung pagdating sa utak, hindi naman ako papatalo siguro kahit konti. Yun nga lang, namin ko hindi ako professional. Kasi si Intoy professional eh. Okay, magagalit. Prangkahan lang tayo. Tuloy lang natin to. Malapit na ito matapos kasi dito malapit lang matapos sa akin. Tapos po-forward na natin yan kasi hindi naman natungkol sa akin. No? So sabi ko, hindi mabuti ka po, hindi ingatan mo yung mga subscriber na napunta sa iyo at na mga galing sa Ka-Business community, sa Ka-Business official, alagaan mo sila, sabi ko gano'n. Kasi nga, mahirap maka-earn, no? Magkaroon ka ng ganong kasulido ng mga viewers. Yes po, tama po talaga yun.
May mali din po kasi kayo dati nung binanggit niyo na hindi niyo sila kailangan. Ang bubuhay po talaga sa viewers, basher man 'yan o nagko-comment man 'yan, ako nga, kahit basher hina-heart ko talaga, Kasi 'yan talaga ang katotohanan na sila ang bumubuhay sa mga YouTuber, mga content creator. Pero kung sasabihin niyo po kasi katulad ng nakaraang panahon na sinabihan niyo na mahal niyo yung kagwang kahit mawala na lahat ng viewers niyo, nagtampo sila. Nagtampo sila mga kabady, 'di ba? Kasi nga hindi na walang magiging YouTuber o vlogger kung walang viewers. Kaya ako nga kahit ang sasakit ng sinasabi yan, hina-heart ko Talaga hindi ko binubura yung mga comment nila Kahit anong sabihin nila, heart ko yan. Kasi mahal ko sila Kaya sila yung bubuhay sa akin hindi naman nila ako kilala personal Di ba? Tsaka maaaring yung mga nagbabash sa akin, maaaring yung mga kulang na lang murahin ako, pag nakasama nila ako ng personal, maaaring mabago yun. Kaya never ko silang pinapatulan sa comment section kasi napakababa mo na nun pag pumatol ka sa comment section. Di ba? Hindi ako ganun. Ako, talaga, pinapahalagahan ko ang mga viewers na meron sa akin. Isa man yan o dalawa, napakahalaga na sa akin yan kasi anong mangyayari sa akin kung walang manunood, di ba? Pero hangga't maaari, binibigyan ko sila ng quality content at tapat na mga content lang. Ay, ngayon, kung ayaw nila sa akin, wala problema. Ayaw nila sa iyo Okay lang, pero wag mo silang sasabihang umalis na kayo, di ba? Kasi pag yan umalis, kawawa ka rin, mag-aabol ka din, di ba? Kaya sa akin, wag kayong maalis, di ba? Kahit i-bash nyo ako ng i-bash, wag kayong maalis, manood pa rin kayo. Di ba? Yun lang. Kahit i-bash nyo ako ng i-bash, okay lang. Pero pag nagkasama naman tayo ng personal, baka maiba. Di ba? Baka maiba yung pagtingin o trato nyo sa akin. Kaya lang naman. Sa social media, walang personalan. Ika nga. Hirap yun. Ngayon tako, kung nandiyan na sa iyo, di alagaan mo. Ano? May mga mukat-mukat ko, meron mga pagkakataon na yung mga masasakit na salita at saka hindi akmang mga pangungusap patungkol sa ka-business family ay hina-heart. Ngayon, narinig ko yung paliwanag naman ni... Yun, yung sasabi na hina-heart. Ako hina-heart ko talaga. Pangit o hindi. Diba? Tsaka magiging bias naman ako kung sa akin, against sa ka-business family, hindi ko i-heart. Tapos yung against sa akin, i-heart ko. Di ba? Magiging bias naman ako. Ngayon, kung i-heart ko lang yung mga pabor sa akin, magtatampo yung mga na yan, mga basher na yan, di ba? Baka di ka napanoorin. Kaya ako, ginagawa ko, i-heart ko lahat sila. Tsaka yung paliwanag daw ni Ate Elvin na para malaman na na-recognize sila, totoo po yun. Para malaman na na-recognize, isa yun sa isang napakagandang paraan para makita na nabasa o na-recognize yung chat mo. Pero it doesn't mean na sinasang-ayunan mo. Kayo lang po ang nagsabi nun ng pagsang-ayon. Sa inyo lang po. Pero yung paliwanag ng Ate Elvin na para ma-recognize na nabasa, totoo po yun. Tama po yun. Pero yung sabi nyo sinasang-ayunan nyo kasi hina-heart nyo, pati nga against sa amin, hina-heart namin paano yun? Sinasang-ayunan din namin, parang gano'n. Hindi, kailangan yun kasi yan, kailangan sa kaya nga nilagay na features yan anuhin mo na yan. Akin nilalike ko talaga, hina-heart ko, para ma-recognize na, nabasa ko yung chat mo, hindi ako galit sa'yo. Kasi kung galit ako sa'yo, ang pag tama na sabihin na sinasang-ayunan kung nire-replyan mo at sinasang-ayunan mo yung sinasabi. Doon ka magsasabi, doon na pwede sabihin na sinasang-ayunan mo sila. Pero yung hinart mo lang, hindi yun masasabing pagsang-ayon. Nasa isip mo na lang yun, nasa isip na lang natin yun. Pero ang katotohanan nun, para ma-recognize talaga yung comment niya. Yun. Pero kung nireplyan mo, ayun talaga, pagsang-ayon na yun. Diba? Aminado naman sila na kahit sila may mga ganun. Di ba? Hindi daw namin sinasaway. Kung bakit sila hindi rin nila sinasaway. Di ba? Sa totoo lang nga, di ba? Parang ganun lang din. Kung hindi nila hina-heart namin, magkaiba yun. Di ba? Kasi madali lang kasi magsabi na, hindi ko nabasa yung comment mo. Di ba? Hindi ko napansin. Pasensya ka na. Hindi. Kasi ako bilang YouTuber,
pag ganyang mga hot issue, binabasa ko lahat yan, comment. Totoo yan, kalokohang hindi ka nagbabasa. Posible yun. Babasahin talaga yun. Ayun, tuloy lang natin mga buddy. Malapit na ito matapos. Yan, at yun naman ay ginagalang at inirespeto ko na sabi niya para ma-recognize yung viewer na katunayan ay nabasa o So, naintindi. dito, wala na dito. Part na dito nila Kuya Renji at Ate LB. So, siguro sa part na nila Ate LB at Kuya Renji, hindi ko alam kung mag-reaction video sila. So, ganun din siguro yung gagawin nila. Sa part lang din naman nila. Kasi wala naman na akong kinalaman doon sa part nila. Sa mga communication nila. Labas na ako doon. So, doon lang sa akin. Right? So, forward lang tayo. Okay, alright. Bigay sa akin ng nagbibigay sa akin ng something na, ganun. Ay, inilalabas ko yan. Kasi, ano po yan sabi, Ito mga buddy. hindi naman kami robot So, dito tayo. Human. Ano tayo dito? Mag-reaction video tayo. Ano maganda to Po, kagabi, ang sabi ko, Ate LB, hindi para sa akin, no? Yung pag-heart mo dyan sa Forward na natin, conversation forward. video. Yes. Sa akin, sabi ko, kung di ako nagkakamali sa eksaktong binanggit ko, termino, hindi dahil sa hindi ko carry yung mga salita doon, no? Na nasasaktan. Kumbaga, ba't ka naging vlogger? Hindi. Tama rin naman yung tanong niya, yung Ma'am Vicky. Tama rin tanong. Apektado ko rin sa komento ng viewer. Hindi po. Ang concern ko ron, maliwanag naman, kahit balikan yung, yung live ko. Na hindi sa akin, kasi carry ko yan walang problema riyan. Yung nag-rumble yung mga sa isang community, mga ka-business din pare-parehas. Hindi kasi makokontrol yan, mga buddy, yung community. Hindi mo makokontrol yan. Hanggang sa, ang trabaho lang ng mga content creator, mga vlogger, ang control mo lang dyan, yung ipapalabas mo. Ngayon, once na nakapagpalabas ka na ng video at nakapublic na yan, hindi mo na makokontrol ang audience mo. Wala. Ano yun, parang gusto pa rin nila kontrolin ang audience na maging okay lahat. Walang ganun. Hindi makokontrol ng kahit sinong YouTuber o vlogger ang kanyang audience. Yan, hanggat nakapublic yan, makokontrol mo kung ano yung vlog na gagawin mo, ano yung content, o ano yung impact na magiging impact dun sa mga viewers mo. Makokontrol mo yun kasi nga content creator ka nga. Creator nga tawag sa'yo tagagawa. Diba? Creator. O, content creator ng content. Kaya kontrolado mo yun. Yung vlog na ilalabas mo. At saka yung iniisip mo magiging impact sa kanila. Kontrolado mo yun. Pero pag pinablic mo na yan, hindi mo na control yung isip nila, yung kung ano yung i-comment nila. Dito kasi parang lumalabas na dapat maging kontrolado rin nila. Pati comment, hindi ganun. Walang ganun. Walang ganun na view na vlogger ang pambira. Nagsasalita. Nagkarambol-rambol daw yung comment. Hindi ganun talaga. Normal talaga yun. Magkakarambol-rambol talaga. Kasi meron dyan, nabubuhay lang na mambash. Meron dyan, nabubuhay lang sa galit. Meron dyan, nabubuhay lang sa inggit. Di ba? O, hindi mo malalahat yan. Mag-aaway-aaway talaga sila. Doon, labas na tayo doon. Kaya kami nga, kina-heart namin Pero hindi ako naniniwala kay Kuya na hindi siya naapektuhan. Naapektuhan siya kasi ganun yung sinasabi niya Di ba? Kasi naglalabas sila ng saloobin nila Di ba? Ako naman, never ako sumagot sa mga comment. Nag-vlog ako, kinontent ko yung comment. Hindi kasi, base sa kanila kasi, may mga vlog pa sila na parang sinasagot nila yung mga comment. Comment yun Ano nila Kumbaga, isip yun ng nanonood sa'yo Wala kang karapatan para kontrolin mo yun. May karapatan ka lang para magpaliwanag. Ganun ang mga YouTuber. May karapatan ka lang para linawin yung sinasabi nila. Pero yung kukontrahin mo sila o kontrolin mo sila sa dapat nilang isipin, walang ganun. Hindi pwede yun. Ng hindi maganda. Ano po, yun. Hindi maganda o maganda. May magagawa naman Sama-sama talaga yan. Ngayon, ako, aminado ako with due respect Ate LB at laban sa kanila. Ano tayo dito? Forward na tayo dito. Wala na tayo dito Kumbaga ano na lang to. Okay, Kuya Renji na to. Bahala si Kuya Renji at Ate LB kung ano yung side naman nila. Ako, yun yung side ko si Kuya yung sinasagot ko dito, si Mr. Cabizes, kasi siya yung nagsasalita Kasi sabi ko, kaya nga reaction video
mag-react ako base sa mga lumalabas sa kanila. Business, sa mga ano, huwag na. Tama na yan. Hindi sa lahat ng oras ano yan. Kumbaga lahat yan, goods, hindi ganun. Marami nga bad eh. Di ba? Nag-agree din siya. Si Mr. Cabezas na wag na, tigilan niya na, maraming bad, maraming good. Ang ganun naman pala eh, dapat wag mo nang pansinin, wag mo nang i-content, wag mo nang ano kuya, Mr. Cabezas, para ano, tahimik lang. Okay lang, basahin lang natin. Tapos wag kang papapekto kung meron mga against sa'yo na sinasabi na ganyan, pinag-aaway-away. Wag mo nang pansinin, comment lang yun eh. Ang mahalaga yung personal relation nyo dapat. Kaso hindi, nagpadala sila sa comment eh. Tapos binanato ng reactors, patay na. Kasi naiinis kami. Natural, pag nabasa namin yan, bad trip ka na. So, akala ko ba kanina sabi nyo hindi kayo nagpapa-apekto. Kasi sinabi nyo dito kanina kung mapapanood nyo, hindi sila naapektuhan sa mga comment na yan. Kasi sabi niya, naging vlogger ka pa kung papa-apekto ka, di ba? Hindi po ba? Ito, hindi kita inaano dito, Mr. Cabezas, sa kinokontra. Inaano ko lang, nililiwanag ko lang. Kasi sabi mo kanina, hindi kayo naapektuhan sa mga comment. Naging vlogger ka pa kung papa-apekto ka sa comment. Tapos sabi niyo dito, pag nabasa niyo yung bad na comment, nababad trip na kayo. So, ano ba talaga? Medyo magulo. Di po ba? Hindi naman kami robot eh. Human being kami. Ano po? So, huwag na kayo hayaan nyo na yan dyan, mag-comment. Ano ba naman kung mag-komento sila dyan ng mga... Medyo nagugulan talaga ako minsan kay Mr. Cabezas eh. Ayong, biglang nag-iiba yung niya, yung mood. Ganun ba? Hindi siya consistent minsan. Pero ewan ko, kung napapansin din ng mga viewers natin. Pero ito hindi ko minamaliit o nilalang si Mr. Cabezas mataas ang IQ niyan. Sabi ko sa inyo mga buddy, kung mind games lang, hindi kayo obra dyan. Ako, konti lang. Umano lang ako, sumasagot lang ako sa tanong. Masasakit, masasama. Forward lang natin mga buddy kasi hindi wala naman na napabasa. May viewers, ito yung sagot ko po eh. Yun ang puso niya. Ay, nasagot ko na, no? Pero pagpunta sa DSWD, sa mga kabisnes pa rin doon sa mga nakaraan na yung, kumbaga, paghahayag, ibinulgar yung lapses ni Renji dito sa ka-business house. Kami, yung siya, para sana. Bahala na si Kuya Renji dyan, sumagot yan sa ano na yan. Sa mga paratang na yan, mga buddy, o paratang o mga salita. So, sana maggawa din ng reaction video sila, Kuya Renji. At yun lang naman sa akin. Wala naman na ata dito sa akin sa banda dito. So, pare, kung may nakalimutan pa ako, gagawa na lang ako ng ulit ng reaction video. O, buddy, pero tingnan natin, baka dito matapos na rin o si Kuya Renji mag-reaction video din. Kasi ang pinupunto lang din naman dito na parang nag-sorry si Mr. Cabezas sa amin. Wala naman sa akin, wala namang problema sa akin. Sorry, accepted naman sa akin. Tsaka simula nung una pa lang, wala naman akong masamang tinapay sa kanila. Pero syempre, may hindigan lang ako sa mga reactors talaga. Sana, kung nagsusorry siya ng ganun, di ba? At sabi naman niya na nirespeto niya at nirespeto din naman siya ng mga reactors niya, gawin din ang mga reactors niya. Hindi na sa amin, kundi sa mga viewers na nasa lang nila. Lalo sa mga damdamin nila, di ba? Mag-sorry din sila. Masyado naman kasi makapal yung mukha ng mga reactors nila kung hindi nila gagawin yun. Mag-sorry kayo sa mga viewers nyo na kung makapagsalita kayo, akala nyo naman yung sino kayo. Sila po yung bubuhay sa inyo, sa atin. So sa amin, wala namang problema. Kahit di kayo mag-sorry, walang problema. Wala naman kayong, sabi nyo nga, wala naman kayong ginagawa o sinasabing masama. Okay lang yun. Basta, si pinuno nyo, si Mr. Cabezas, di ba, nagsusorry, pakumbaba, kababa ang nanghihingi ng tawad. Tapos kayo, nagmamataas na naman kayo o baka plano nyo na naman to. Hindi ko alam. Baka tumatawa na naman kayo, napapanood nyo to na sabi nyo na naman, si Mr. Cabezas, nagmukha na namang ganyan. Gaya na sabi ni Mr. Cabezas, hindi naman yan makakabawas sa pagkalalaki niya. At yung nagpapakababa, itataas. Yung nagpapakataas, ibababa. Sa amin, wala namang, simulat sa pool, wala namang kaming dyan masamang tinapay, wala namang kaming galit sa kanya, wala namang kaming hinanaing. Sa inyo na, simulat sa pool, ako lalo na ako,
simulat sa pool kayo lang naman ang tinitira ko lagi mga reactors eh. Kasi yung mga banat nyo, mga birada nyo talagang kakaiba din eh, no? Hindi lang halata eh. Pero siguro hindi nyo pa panahon para mabuking. Pero sana, hindi natin alam. Baka, tignan natin. Baka may mga bumaliktad na sa inyo o kaya pinag-iingat ko rin si Mr. Ka-Business na siyempre huwag masyadong magtiwala din sa mga sikretong bagay, mga usapang private na sinasabi sa inyo kasi nag-gather lang kayo ng impormasyon na pag umano siya, pag ayaw niya na sa inyo, o, di ba? Diyan na babanatan niyo naman siya. Kasi marami, ganyan naman karamihan ng ano eh, naging scenario sa mga reactors eh. Pag ayaw na, pag bumaliktad na, o marami ng baon, o, magkakabuse na naman siya. Ganun lang naman. Tapos magsasorry. Ganun naman, alam ko yung diskarte nyo. Mga bulok. Kaya masorry kayo sa mga viewers nyo, mga reactors, kung may hiya kayo, pambira. Hindi ko kayo kilala lahat, pero bahala na kayo. Mga viewers na ang bahala sa inyo. Pasensya na kayo mga buddy, ganito po ako magsalita. Ganito po talaga ako eh. Pero pag sa personal, nakilala niyo ako eh. Ganito talaga. So ayan mga buddy, sa akin naman, isasarado ko tong vlog na to na wala akong galit sa puso. Sinagot ko lang yung mga nandito. Sa akin naman, mulat sa huli, yung nangyari sa amin ni Mrs. dati, na yun nga, talagang sumama yung loob namin kasi nga, syempre pamilya ko na yung na-compromise yung kaligtasan nila. Pero yun eh, lumipas na yun. At nandiyan naman yung baby namin, okay na, maayos na lahat, maayos na rin si Mrs. At okay na sa akin yun. Wala na sa akin yun, hindi naman ako nagtatanim ng galit. Pero yun, hanggang sa muli, mga buddy, ang good vibes lang kasi tayo, wag nang ganyan-ganyang issue-issue. Yan, ang ginapagawa tuloy ako ng sagot. Alright, so wala po tayong walang personalan dito, vlog lang. So ayan, bye-bye po.